Mayroon palang bagong galaw at hirit ang kampo ng mga Duterte sa Philippine Supreme Court. Kaugnay pa rin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abay, mag-iisang taon na yan ah. Di ba nung March 2025 siya na aresto ng gobyerno at ibinigay sa ICC dahil sa crime against humanity na kanyang kinakaharap doon. Pagdating ng March 8 yata yun, kung di ako magkakamali, 1 year na. Pero ito ngayon ang move ng kampo ng mga Duterte. Sa magitan po ni Congressman Pulong Duterte na anak ng dating Pangulo. At alam niyo kung sinong abogado? Aba, si Harry Roque pala na tinuturing ng pugante at wanted sa Pilipinas dahil yung kanyang warrant of arrest ayaw niyang harapin. Ayaw niyang umuwi. Ibig sabihin si Roque kahit nagtatago sa Pilipinas at nasa Europe, abay siya pa rin yung gumawa at umaktong abogado raw. Paano yan makikipag participate kapag dininig ng Supreme Court ang kailang petition o request na ituring na illegal, labag sa batas ang pagkakaaresto? Anyway, lahat naman po ng proseso na karapatan niya ng lahat ng sektor. Petitioner, akusado, o individual ng mga mamamayang Pilipino ay pwedeng pumunta ng Korte Suprema. Yan naman talaga ang legal na paraan. Sa akin po, okay lang yan. Sa akin paniniwala. Dahil ang proseso ng batas ang dapat sundin. Yan dapat ang ginagawa talaga ninyo ng mga makaduterte. Huwag niyong isurkat, huwag niyong daanin sa social media. Nagagastusan lang kayo sa inyong mga vloggers. Wala naman dating yan. Wala naman magiging epekto sa inyo yan. Kasi puro ingay lang yan, nakakasira po sa inyo. Yan ang tama. O nagpunta kayo ng Supreme Court, hinihingin nyo ng suporta at saka desisyon tungkol dyan. Di abangan natin kung anong gagawin ng Philippine Court dyan sa desisyon ng International Criminal Court. Pero huwag natin kalimutan, ang Pilipinas ay hindi na membro ng ICC. Alam natin lahat yon. Dahil si Digong Duterte mismo ang humiwalay o kumalas sa ICC noong kanyang panahon. Nag-apply na tayo umalis sa ICC 2017. No, 2018. 2029, natanggal na tayo. Pero 2017 ay may nag-file ng mga complainant na mga Pilipino sa crime against humanity, human rights violation. So, alam mo na kung anong galaw. 2017, may inireklamo na sa ICC. 2018, nag-apply na mag-withdraw. 2019 nga, approved. Wala na tayo. Ngayon ay lumapit na sa Korte Suprema itong kampo ni Duterte. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Sunod na balita, eto na. Aba, kinukonsidera na pala ng Malacanang na may pagka-inciting to sedition itong ginagawa ni Chavez Singson na one-time big rally, people power again, at gusto pa niyang gamitin ng military. Bawal po kasi talaga yan eh. Pag-aaklas laban sa Pangulo. Yan po ay may pagkasedisyon. Kaya yan ay lalong lalakas ang kasong yan kapag ginawa yung rally at base sa kanilang magiging statement or program. Pag natuloy yan, kahit nakakapiranggot sila, kahit na 200 lang o 1,000 na magrarally, pero pag ang kailang mga speaker ay nanawagan ng tila may pagkasedisyon, revolution, ay talagang kakasuhan ang organizer, financer, speaker, at yung mismong kasama sa mga rally. Ganun po yan. Kaya akala nyo kayong mga, halimbawa, naimbitahan kayo o binayaran kayo para mapunta kayo sa rally. Tapos pagka kayo nandudon, akala nyo wala kayong pananagutan? Aba, hindi po. Wala pong exemption ang mga audience. Lalo na kung kayo ay naniniwala at sumasama dun sa galaw na may pagkasedisyon na galaw ng panawagang pabagsakin, mag-resign si Pangulong Marcos. Marcos resign. Yan po ay magiging ground para kayo ay kasamang kasuhan ng mga financer, organizer at speaker doon sa inyong gagawing people power. One-time big rally. Wala namang ibang layo na yun eh. Yung title nung sinasabi nyo, hindi naman po yan part ng demokrasya eh. Ang layo ninyo ay pabagsakin ng gobyerno. So, sedisyon ang aabutin dyan. Delikado yan.
Kaya warning ito, hindi ito pananakot. O hindi ko kayo tinatakot, paalala lang ito. Kung gusto nyong huwag kayong madamay na makakasuhan ng pamahalaan sa inciting to sedition, huwag kayong sumali diyan sa galaw na yan. Kasi malinaw na ang one-time big rally na gusto nila, people power, destabilization yan. Hindi yan paghahayag ng kanilang karapatan, ng kanilang mga hinaing. Kasi malinaw naman kung korupsyon ang pinag-uusapan, dalhin sa proper forum, sa korte. Kung hindi nyo madala sa korte, dalhin nyo sa impeachment, sa kongreso. Yan ang proseso. Pero kung dadalhin sa kalye at manawagan ng below the belt at panggugulo ang dating base sa magiging assessment at tingin ng mga otoridad, pwedeng ground yan, inciting to sedition. Pwedeng hulihin, kasuhan, ipakulong. Pero okay lang naman yan, non-bailable. May sample na si General Romeo Pocas nga po ay di ba ganyan ang ginawa? Nagrally kung ano mga sinabi, inciting to sedition, kinasuhan. O di ba? Inaresto. Yung balita ko ay nakalaya na, nagbayad ng 48,000 pesos. Ay paano kung wala kayong 48,000 pesos? Si Chavez Singson, maraming pera yun. Madaling magbayad yun ng pansamantalang paglaya. Pero ang kaso tuloy pa rin kung sakaling kakasuhan siya. Si Chavez Singson, may kaso na ngang plunder sa ombudsman. Itong kanyang ginagalaw na ito, ang sabi ng Malacanang, waiting sila. Pag itinuloy at ginawa talaga ito, inciting to sedition, another case yan. At madadamay dito ang mga speaker. Kaya yung mga magiging speaker dyan, ang mga retired general, mga may pagka-aktivista, or mga makasarili at personal ang interest, ingat kayo. Hindi ito pananakot. Hindi nagbibiro ang gobyerno. Meron na sinampulan sa inyong hanay. Magsusunod-sunod yan pag hindi kayo sumunod sa tamang proseso ng malayang pamamahayag, malayang pagtitipon-tipon. Yung freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, tama yan. Nasa saligang batas yan. Pero kung aabusuhin nyo, wala sa lugar, meron na kayong pananagutan. Ganun po yun. Ang karapatan ay karapatan ng lahat. Pero may limitasyon, may hangganan. Hindi pwedeng abusuhin. Pag inabuso, may another law or batas na gagamitin para kayo panagutin. Inciting to sedition, pagka-rebellion, at iba pa. Hindi biro yan. Criminal cases yan. Masama at hindi magandang record kung kayo'y magkaroon ng criminal case. Criminal record. Pag nag-apply kayo ng trabaho o kahit magtrabaho kayo, kung may criminal case ka, medyo negative ang dating yan. Mag-apply ka ng mga visa sa kung saan saang bansa. Pag nalamang meron kang criminal record, tapos ang record mo ay pagpapabagsak ng gobyerno, inciting to sedition, malamang ma-reject pa yung application mo. Marami po ang negatibong epekto. Kaya maging maingat, ilagay sa lugar ang karapatan. Pag inabuso yan, delikado yan.